Tanungin natin, Dr. Love, sa ating trio tagapayo, anong dapat gawin sa mga taong marumi ang bibig at mahilig manira? Alam mo, sa isip nila, hindi sila naninira. Sa isip nila, nagsasabi lang sila ng totoo. Oo. Pero hindi ba may mga pagkakataong mas magandang wala ka na lang sabihin? May kausap akong pare, sabi niya, hindi lahat ng katotohanan dapat nating Siwalat. isiwalat. Minsan nakabubuti na tumahimik na lang tayo. Dahil dun sa pagtahimik natin, mas hindi tayo nakakagawa ng malaking gulo. And sa Ebanghelyo ni San Lucas, sa ika-6 na kabanata, pinag-uusapan din yung bagay na ganyan. Sabi ni San Lucas, huwag nating gawin sa iba yung ayaw nating gawin nila sa atin. No? So, kung itong ia-apply natin sa buhay natin pang araw-araw, bago tayo gumawa ng isang desisyon, ating pag-isipan muna, gusto ko bang gawin ito ng kapwa-tao ko sa akin? O ayaw kong gawin nila sa akin to? Hindi ko rin gagawin sa kanila. I think this will be a better world to live in. Pag may concern tayo sa iba, yung pagkakalat ng mga balibalita o usap-usap na pwede namang hindi na natin ikalat. Kausapin na lang natin yung kaibigan natin. Concern ako sa iyo, kaibigan. Baka may mabago, baka gusto mong baguhin. Rather than magkalat tayo ng bagay na alam nating totoo pero nakasasakit. Ate Cory? Ayun. Nako, maganda, di ba? Sa pagitan ng dalawang magkaibigan. So, Doc Camille, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanyang hygiene and sanitation? Okay, napaka-importante po talaga ng hygiene pagdating sa pagluluto at the same time yung pagbebenta ng pagkain. Unang-una, no, maraming klaseng sakit ang pwedeng mangyari dyan eh. Yung kung nadinig yung sinabi kanina, attorney, yung tinatawag na E. coli at saka salmonella, yan po talaga ay nakukuha sa mga pagkain ng itlog na na-expose kasi yung sa inyo wala ngang eskaparate, tapos expose kayo sa air at the same time, mainitan lang po ng araw yan. Automatic yan. Within 2 hours, may salmonella na yan. Ay, ganun ba yun? Oo, kaya yung 'di ba, kahit anong klase pong luto ng itlog, basta po ang nangyari na expose na anuhan ng sunlight, automatic pwede magkaroon ng bacteria. Pangalawa, may mga pagkakataon na ang ibang mga bata or ibang mga tao mahihina talaga ang tiyan. Kaya merong tinatawag na gastroenteritis. So yun talaga yung tinatawag na norovirus. Nangyayari yan dun sa mga tao na pag nakuha nila yung bacteria na yan, automatic sasakit ang tiyan, tapos hindi mapakali, pwede magkaroon ng diarrhea o kaya naman ay nasusuka. And then, yung pong tinatawag na sinasabi natin na another thing, yung parasites na nakikita sa ganyan, pagkain. Kumisan po yung nabibili natin na hilaw pa lang, merong tapeworms or roundworms, yan po hindi natin alam, pero talagang mas maigi na lutong-luto po ang pagkain. Kaya yung sinasabi, ako pagkakain ako ng fishball, gusto ko yung medyo talagang yung lutong-luto, yung crispy na, dahil kasi at least alam natin na medyo naluto ng husto yung pagkain na yon. Siguro, ma'am, sana sa pag-handle, kahit na sabihin nyo na may eskaparate kayo, madali naman po at napakamura ng plastic gloves. Yung araw-araw na din, hindi po pwedeng paulit-ulit ng gamit nun ha. Mura rin ang face mask. So, at least makikita na naka-apron kayo. Magkano ba naman yung apron lang? Oo, Nay. Oo, tapos makita na naka-face mask kayo, nakapusod at saka naka-hairnet kayo. Correct. Dahil kasi walang buhok na pupunta dun sa nalalaglag. At the same time, siguro, sa akin lang po, kasi madaling mahalata na ang pagkain na luma pag luma ang mantika. Kasi pag umiitim na yung mantika, tapos kung ano-ano po yung sinasalang, automatic yun, apektado po yun. Kaya sana, huwag kayong magtitipid sa ganyan. Pwede naman taasan ng konti yung presyo basta malinis. Dahil kasi importante yun. Lalo pa, ang pinagbebentahan nyo, hindi po mga adults, mga bata. Ang mga bata, ang daling makakuha ng sakit sa mga ganyan, lalo na po sa pagkain. So, konting ingat lang po. Malaking factor yun para sa ganon, tumaas din ang benta nyo. Ayan, thank you. Business tips pa, oh. Mga tips sa branding ng kwek-kwek ni nanay. Paano ba itong sistema ng pagpaparehistro para ikaw ay maging accredited? Mahabang process ba yan, attorney? Kasi para sa maraming mahihirap kung malaki naman ang mga fee, matagal ang proseso, ayaw na nilang gawin. Mabilis naman po yan kasi meron tayong yung anti-red tape law dati, ngayon ay ease of doing business na.
na ang pag-a-apply ngayon ng permit sa gobyerno ay mabilis na. No? Kailangan lang ninyo na i-comply muna yung mga galing sa barangay. No? Yung barangay clearance, yung health certificate, tapos yung sanitation permit, para lang kayo nag-a-apply ng business permit. Diba? Yung mga may sari-sari store dyan, kung paano kayo nag-a-apply ng business permit ninyo, ganito lang din. Ang tawag lang dito ay vending permit. Mabilis yan. 3 days, meron ng resulta yung inyong application. Ayun. Tapos mura lang din siya, Ate Coring, no? Nasa 200 to 300 pesos lang ang fee normally sa mga local government natin. Kasi po may special rate po sa mga vendors po. Mas mura po ang mga fees. Ano to parang sinasabi as low as 200 to 500 annually. Sa buong taon, 500 piso lang. O hindi ba? Mura Kaya lang. wag ho oo. kayong matatakot. Kaya Kasi huwag kayong tutulungan ho matatakot. kayo ng gobyerno. May checklist ho yan. Pag na-comply nyo ho yun, mas tumataas po yung safety standards ng inyong food. Lalo't-lalo na for the protection of the public. Correct. Ayan. Thank you very much. Naklaro na natin ang katotohanan sa tinusok-tusok na truth. Ayan.